salvation, I'd always tell your pastor, back up biya sa ako ha. Kaya kung dili ko nimo suportahan, wa gyud ni mahitabo. So kay maguwang gud nako siya, sumusuporta gyud siya. And with that also I know that the church would be supporting o dako nako ka nga kalipay with Valencia Baptist Church nga membership sa usa siguro sa dako nga panalangin pag-abot sa inyong pastor dinhi sa Bethel Baptist Church sa ako nga end nibalik ko pagkamanghod kay sa taas nga panahon ikatulo man ko sa pamilya pero sa diri sa Bukidnon ako ang magwang na ako'y duha ka magulang after sa Pastor Nunoy pero na ako'y duha ka magulang pero murag akong tan-aw ako ang magulang kay siyempre mo silang duha nga tuwa sa gawas mo konsulta sa ako and then inana ang burden in the same manner sa ato nga association diri sa Northern Mindanao. Ingon ako, praise God that some of my loads sa atong association nakuha sa ako sanglit napasa mo pud nako sa inyong pastor. But all in all, I thank the Lord for bringing back home your pastor here, my brother, to be your pastor here at Bethel Baptist Church. O kauban kami sa atong national leadership sa pag-alagad sa Ginoo. O I don't know kung hangtod kanusa ka na, pero I believe that for as long as we are together, naapapod ko sa leadership, assured ko nga naa ka mo sa Bethel Baptist Church sa nga mag-suporta sa atong national leadership. O makausap pa, salamat. Na ikaduha, I make this confession. Karon nga buntag, dili na ako gamiton ang inyong texts. Gipangutanan na ako ang inyong pastor, Brad, unsa man ang inyong tema? Ug ingon niya primero sa ako, how can I help but thank and love and thank him? Ingon ako, mura man nagkanta. Pero wala siya maghatag og text sa ako. O gahi ako na nakita, I think just a week ago, nakita ko na nga text nga mo dahil na ang inyong nga theme verses karon nga Thanksgiving. So inyo kong pasayloon kay dili ko mo tandog ana. Pero ayaw mo kabalaka kay ang inyong speaker kon nga hapon gisabot pod nako. Inong na ako ka Pastor Merck, ready ka na sa imong wali nga 20 minutes sa Bethel Baptist Church sa Domingo sa hapon? Ingon niya wala pa pastor. Ingon ako imo ng assignment. Kay dili gid ko makawali ana. So imo ng paningkamutan sa 20 minutos nga ma-expound nimo ang ilang verses nga gigamit para sa ilang 96th anniversary. So, unyang hapon, balik mo tanan para madunggan ninyo ka nga verses nga i-expound sa inyong speaker unya sa hapon. So, okay ra. Kung dili ka niya iwali na unya, isumbong sa ako kay Bidaw. Salamat sa Ginoo karon nga buntag nga maka pamalandog kita sa pulong sa Ginoo ug duha pod ni kawali ang gihatag sa ako. So ingon ako, usaon ko niya? So I decided, I prayed and asked the Lord, Lord, usaon ko man ni. So ang akong himuon karon nga buntag, tungaon ra nako ang wali. So I think ang first nga point para karon nga wali, and then unya ang second ug ang third. Okay ra mo ana? So we will turn our Bibles please to the book of Isaiah. So abrihan nato atong mga Bibles sa book of Isaiah. O I will read to you Isaiah 63 verse 7. Isaiah 63 verse 7. Mao kining giingon sa pulong sa Ginoo. I will mention the loving kindness of the Lord and the praises of the Lord, according to all that the Lord has bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he has bestowed on them, according to his mercies, according to the multitude of his loving kindnesses. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang balaan nga pulong, nga atong gibasa karon nga buntag. Mag-aampo na kita. Amahan na mo langit doon karon nga buntag, nagakalipay kami, nagapasalamat kami sa kagayunan. Nga kami makapadayag sa amo nga mapagpasalamat kanimo sa matag adlaw as your children and collectively, Lord, as a church. And once every year, kami usab Ginoo nga iglesia nagpaabot sa amo tiningog nga pagpasalamat kanimo.
O Ginoo karon nga buntag kining iglesia sa Bethel Baptist Church. Nagapasalamat kanimo, nagadayeg kanimo sa 96 ka katuigan nga imong gipakamaayo kanila. Sukad sa pagsugod hangtod karon o nagatuo kami Ginoo nga hangtod sa kahangturan. O Ginoo, nagakalipay kami, nakakalipay ako uban sa mga kaigsuunan nini nga iglesia nga ma-celebrate Ginoo ang imong kaayo, ang imong gugma, ang imong kaluoy, ang imong pag-alima kanila o ang imong pagkamatinumanon sa tag-satag sa mga kinabuhi. O Ginoo, dili na mo maihap ang mga pamuhat nimo sa among mga kinabuhi, una sa tanan Ginoong among kaluwasan, and the best of things that we enjoy in this life because of your great goodness. O karon nga buntag Ginoo, nagaampo kami nga sa magkakat-on kami sa imong balaan nga pulong. Giyahan nimo imong kubos nga alagad. Ihatag ang kaalam nga langit nun. Ihatag ang simple nga mapangunahuna Ginoo nga among masabtan ug among maaplikar sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Og ang imong balaan nga espiritu mo'y magagiya. O makigsulti usab kanamo Ginoo. Bukse nga among mahuna-huna ug mga kasing-kasing, ihatag ang kalinaw, ihatag ang kalipay, ug makakonsentrate kami sa imong balaan nga pulong karon nga buntag. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ikaduha ko niya gamit sa akong net kay diri na lang nako gisulat ng akong notes, wala magkukumaanad. Pero gitagaan ko sa Valencia Baptist Christian Academy o kaning net kay para pang-approve sa ilang sweldo. Unya kay naaman ni ang kadaghanan gagamit man ani so gatistingan ako kagahapon nawala akong notes. I hope nga dili mawala karon nga buntag. But basically they said that praises and thanksgiving goes together. Ang pagdaig sa Ginoo ug ang pagpasalamat kaniya gauban kana. Dili nimo ma-separate. Ug ingon pa nila, ang pagdaig sa Ginoo relates to who God is. Tungod kay Dios man siya, angay siya pagadayigon. Ug sa pikas nga side, ang pagpasalamat sa Ginoo, it relates to things God is doing, God has done in our lives. Ug ang realidad sa kinabuhi, from start to end, naamang yun ang Ginoo, right? Sa pagsugod, naang Ginoo. Sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, hangtod sa katapusan atong gininawa, naaman ang Ginoo. Ang iyang mga pamuhat sa atong mga kinabuhi. So it meant to say, nga sa tanan nga panahon sa atong mga kinabuhi, obviously, naagyod kanunay ang pagdaig ug ang pagpasalamat kaniya. Amen? So kining atong ginahimo karon nga buntag, usa kini kabutang nga ginapaabot sa Ginoo kanato being recipient of all the good things, His dealings upon our lives. Ug sa iyang pagka-Dios, angay nato siya nga pagadayigon sa matag adlaw. Now karon nga buntag, ang atong pagaisgutan, ang title sa message nato karon nga buntag, pili lang mo kay diri sa akong notes gibutan nako, the loving kindness of God or the loving kindness of our Heavenly Father. Obviously, ang pulong sa Ginoo nagatudlo kanato nga ang atong Dios siya pud ang atong langitnon nga amahan. Kung inyong tan-awon si Jesus nagsulti niya na sa Matthew chapter 6, gisgutan niya kita sa atong mga kabalaka, sa atong mga kahadlok. Kung ingon niya, take no thought of your life. What you shall eat, what you shall drink, what you shall put on. Kaingon niya, kung gialimahan sa Ginoo ang mga langgam, kung gialimahan sa Ginoo ang mga pananom, ingon niya, ako kamo usab nga ginaalimahan kamo sa inyong langitnon nga amahan. You are cared for by your Heavenly Father. Buti pa sabot, kung ikaw sa kakristohanon, makabig nimo ang Dios, God the Heavenly Father, as your Heavenly Father. So karon nga buntag, mo ni ang atong paghisgutan, ang mahigugmaong kalulot sa atong langitnon nga amahan, o ang mahigugmaong kalulot sa atong Ginoong Dios. Now, ang atong text karon nga buntag sa Isaiah chapter 63 verse 7, naghisgot siya sa loving kindness of the Lord. Ingon niya, His great goodness, and then His mercies. And then ang last phrase niya, multitude of His loving kindnesses. Mo nang iya nga gigamit nga pulong. Now,
kung atong tan-aw na uban pa nga mga teksto, napay pipila ka mga text nga gusto nako i-mention, Lamentations 3:22. Unsa ingon niya nga text ingon ni Jeremiah, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, for His compassions fail not. Okay? Ang gigamit niya nga word, mercies. Okay? Another text nga atong tan-awon. Ingon niya sa Psalm 89. Unsa ingon sa Psalm 89:1, ingon niya, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness through all generations. Gigamit niya nga pulong mercies. Now, ang gusto na ako i-emphasize diri nga buntag maigsoon sa Ginoo nga ang pulong nga loving kindness ug ang pulong nga mercies nga makita nato sa Biblia many times synonymous. Buti pa sabot, pareho ra gyud sila og meaning. So, kung atong sayron, kini mga verses nga akong gibasa sa inyo, pag mention ni Isaiah, I will mention the loving kindness of the Lord. Kanang pulong nga loving kindness inha. And then ingon ni Jeremiah, it is of the Lord's mercies. Ingon sa Psalmist, I will sing of the mercies of the Lord forever. Those words are the same. Usa ra gyud kun imong tan-awon. O kana siya sa Hebrew, kaya dili man ko di pod ko scholar sa Hebrew, pero ang atong Bible naman na i-click nimo na mugawas ang Hebrew word. Ang word din ha, buti pa sabot, chesed, it means goodness, kindness, faithfulness. So karon nga buntag, sa nagahisgot kita sa may gugmaong kalulot sa atong langit nun nga mahan, atong malakbitan gayud ang iyang kaayo, ang iyang kaluoy, ug ang iyang pagkamatinumanon sa atong mga kinabuhi. And nobody amongst us here today can say, Pastor, wala man naging maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Of course, some would say, Pastor, ang akong kahimtang, ang akong kasinatian, dili man mga kahayahay, kalisod man. But I tell you today that even in our hardships, God is faithful, God is good, and God is kind. Okay? Muna nga mga psalmists, ang mga tao sa Dios sa Biblia, nagahisgot sila sa kaayo sa Ginoo, sa may gugmaong kalulot sa Ginoo. Accordingly, naay tao nga iya bitawng gi-describe kining loving kindness. For example, ingon pa niya, kung naa kay bisita, siyempre, atong i-entertain ang atong bisita. And then, maghatag ta sa iya og siguro snacks. So ingon pa nila, pag naa kay bisita, tagaan nimo na sagsupas, kana kuno loving. Pero kapag kapinan nimo na og kape, loving kindness na. Okay? Ambot agree mo ana. Kaganiya sa gawas na may mga kanibitaw mga sulad nato. Naghatag ko sa ila kay ganahan, ga-prepare ba ako para na sa ila. Pagkutanto ko taga-asa man kahit taga-Hindu ka, taga San Fernando. So tulo sila kabuk, naghatag ko sa ila. Ginagmay ragod, pinaskuhan to. Ingon ni Pastor, Brad, kung nakita ka sa pulis, dakpon ka niya. Ingon ako, dili siguro, kainom na ako maning maigagaw. Pinaskuhan man eh. Di usahaw pagdakop sa pulis. Pero ang reality sa atong mga kinabuhi, mga igsoon sa Ginoo, we are recipient of the goodness, the loving kindness, and the faithfulness of God. And it is just right for us to talk of His loving kindness. O mo ni karon lang atong ginatanaw. So sa akong gisulti sa inyo, kini nga pulong usara gyud. So in this text mentioned above, mo ni sila ang word sa Hebrew the same. So loving kindness, mercy, usa lang. Although i-admit nako nga napoy mga verses nga nagamit sa mercy nga lahi ang iyang meaning. Pero kining akong gigamit nga text nga akong gibasa karon, pareha ra gyud ang iyang meaning. Ang iyang meaning, maayo, kind, ug faithful. O dili man nato madinay nga ang atong Ginoo matinumanon gayud sa atong mga kinabuhi. Now, they define goodness as this, the upright of heart and life. Kung i-refer nato sa Ginoo, He is upright,
And then kindness, ingon pa niya, it is moral goodness, integrity, and moral excellence sa atong Ginoong Dios. And then when we talk of His faithfulness, we talk of firmness, fidelity, steadfastness, and steadiness of the Lord. O mo ka ng iyang mga meaning. Now, there's another word there nga mo stand out. Ingon niya, I will make mention of the goodness of the Lord. Look at that word, Lord. Now, may Lord nga capital letter L and then small letters O-R-D. Naapoy Lord nga small letters tanan. Pero kung inyong tanawon sa Old Testament, basically, ang makita ninyo nga Lord is all capitalized. Kaya ang word niya nga Lord, ang buti pa sabot, si Jehovah, Yahweh. Ug unsang implikasyon niya na, when they speak of Lord, ang ilang nasabtan niya na, that God is self-existent. He is the existing one. That God is eternal. Mo pag yun ni mas lami, patsada kayo. Because when we talk of the Lord, kadumdumo, the Lord is my shepherd, dagan kayo. Ang ilang nahibalaan niya na, that God is a covenant-keeping God. So when we talk of the Lord being faithful, grabe kang implikasyon niya na. Kung unsang iyang masad, iyang tumanon. Magdabot ang eleksyon, daghan kay mga saad, no? Purambot, pila lang ang tao lang magkatuman. Now sa Biblia, they said, there are more than 8,000 promises recorded. And accordingly, naakunoy mga 5,000 ang intended para sa ato. Ambot pila kagatos ang atong nabalaan. Pero ang usa sa pikas nga side, that when God speaks of one thing, kung maghimo siya sa iyang mga saad, we are assured that He will fulfill the promise, the pledge, the commitment sa Ginoo. Mo na nga para sa ila, mo gyud niyang ilang ginagamit. Because they believe that God is eternal, God is self-existent, but God is a covenant-keeping God. Ug mo pud kana ang atong gina-claim sa atong panahon karon. Nga pag-ingon nato ang among Ginoong Dios, maayo. Buti pa sabot, ginatipigan niya, ginatuman niya ang iyang mga saad. Kita nga mga tao, no, maayo magkita mo saad. Labi na ning mga lalaki, mangultawugan ni, grabe na magsaad. Ang usa sa mga ang ilang isulti dayon kay, if it takes forever. Grabe no, di ka matandog ana. And then ingnon pagyudayon ka nga, I can't live without you. Ay grabe, nga bakak. Bakak na, ayaw mugtuwa na. Kay kanang lakiha na tao na nga wala na kailan nimo. And then ingnon kaniya, I can't live without you. Oy, di tinuod na. Bot-bot na. So kita mga lalaki di ta magbinutbot ha. Labi na kay mga kisuhanon ta. Kunon sa atong gisaad, labi na sa Ginoo, tumanon gyud nato kay ang Ginoo maningil ra ba gyud. But as far as God is concerned, all the promises He made, kumplituhon niya, tumanon niya. Mao gani na nga si Apostle Paul sa Philippians 1:6, sigon niya, He who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ. What a faithful God. Ug mao ni ang atong ginisgutan, mao ni ang atong ginadaig nga Ginoo, mao ni ang atong Dios nga amahan. And today we speak of His goodness. We speak of His kindness. We speak of His faithfulness in our lives. Now, karon nga buntag, naitulo ka butang nga gusto na ko i-share. Wa ko kabatantay kung sa oras na sugod, alas 10 ba to? Kay tungaon ko raman siguro kay na pa may second part. Okay? Ang una nga itong pag-isgutan is this, the reality of God's loving kindness. Ang realidad sa magugmaong kalulot sa Ginoo. Now, there was a man by the name of Harold Kushner. Kaila mo sa iya? Wala po ko kaila sa iya. Pero nakabasa ko sa iyang libro. Ang libro niya, ingnan ang title, When Bad Things Happen to Good People. Gwapo kay paminaw, no? Kung ang mga dautan nga butang, gagahitabo sa mga maayong tao.
Ambot sa inyo mo, acknowledge ka ba nga maay kang tao? Murag wala. Ang dautan nga tao. Wa pud. Ambot unsa kita nga mga tao? Tunga-tunga siguro, no? Well, we are good because we are saved. Gisukluban kita sa kaayo sa Ginoo. Pero mo na ingon ni Harold Costner, ingon niya, when bad things happen to good people, mo niyang iyang ang sulod sa libro. Kay nani. Kay ang reality sa kinabuhi, na mga bad experiences nato. Na magidaghan nga unfavorable experiences nato. In fact, today I knew that my cousin Marjorie is in the hospital. Gikan sa ICU nakagawas sa puna pagyud na dili kaliw kang lawas. Can you imagine kung unsa kalain-lain nga mga kalisod, mga balatian, mga kasakit ang atong ginagiyan, and that is bad. Sa atong panglantaw bitaw nga tao, pero sa Ginoo biya ingon niya all things work together for good. Oh, nagisgot si Pastor Kaganiya sa akong exit sa dome. Grabe to. Kung tinahuanon lang siguro to, wagi ko kabarog diri sa inyo atubangan. But I took it from the Lord lang, ingon ako, part na ni sa akong training. Kay tinuod, makaingon ba sa ato mga kinabuhi, nga naay mga unfairness, no? Life is unfair. Bad things happen to good people. Pero mo ni ang ano ni Harold Costner, ang iyang una-una mo ni, iyang gi-question ang gugma o ang sovereignty sa Ginoo. So inani ang iyang mga panghunahuna. Ingon pa niya, kung ang mga dautan nga mga butang mahitabo sa maayong tao mo ni, it's either that God is loving but not sovereign, or else God is sovereign but not totally loving. Okay, mo nang iya. Kay nga naman kahitabo ang mga dautang butang sa mga maayong tao. Pero kung ato biya buto na unaon, wala biya maayong tao. Dautan ba tatanan? Makasasala. Muna ingon sa Romans, there is none that doeth good, no not one. Romans chapter 3. Mauna ang leveler sa kinabuhi from Romans 1 to 3. Gipakita diya kung kinsa kita. Walay tao nga maayo. But Harold Costner was telling us, there are good men. Hinuon na may ginatawag na few good men. But you can count yourself good if you have the Lord Jesus Christ in your life. Kung naluwas ka, maayo kang tao. Kaya suluban ka sa pagkamatarong sa Diyos ni Kristo. Pero in our humanness, no one is good. Makasasala tatanan. Bisan unsa ka pa ka maingon morally good in the eyes of God. You are bad. You are a sinner. All of us. Okay? Pero ingon ni Costner, naay mga maayong tao, nga naay mga dautang kahitabo sa ila. So ingon niya, kung naay dautan nga butang nga kahitabo sa tao nga maayo, ingon niya, siguro ang Ginoo may gugmaon siya pero wala siya control. Sa pikas nga side na pod, kung kontrolado niya ang mga butang nga kahitabo and then He allowed evil to happen, bad things to happen in your life and in my life, God is not totally loving. Okay? Muna ang iyang presentation sa iya lugar nga libro. Pero mao kini maigsoon sa Ginoo, as far as we know, as far as the Word of God is concerned, God is both loving and totally sovereign. Okay? May gugmaon ng Diyos. Ang pulong sa Ginoo from Genesis to Revelation speaks of the love of God. Especially ang heart sa Biblia, di ba ang John 3:16? For God so loved the world. Grabe ang gugma sa Ginoo sa ato. Yet at the same time, He is totally sovereign. Naunsay buti pasabot sa ginatawag nga sovereign. God's sovereignty. Accordingly, ang ilang pag-define ni mo ni, God's sovereignty is the constant love, care, and goodness of God towards His people and His absolute rule over all His creation for their own good and for His glory. Ako binisayon. Ang kinatibukan nga pagahom sa Dios mao kining pagpakita niya sa iyang makanunayon nga gugma, pag-alima, kaayo sa iyang mga katawhan ug ang iyang kinatibukan nga pagahom sa tanan niya nga tinuga
alang sa ilang kaayuhan ug alang sa iyang himaya. Okay? Muna nga diya gasulod ang Romans 8:28. For we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Did you remember Joseph ingon niya, you meant it for bad, but God meant it for good. Buti pa sabot mga igsoon sa Ginoo, bisan napay mga unfavorable nga kahit abo sa atong mga kinabuhi, God is still good, faithful, and loving. At the same time, He is in control. Now, I don't know kung siguro na batian ninyo kini, na ay expression or na ay mga thoughts sa New Testament, gigamit ni Jesus, ingon niya, the very hairs of your head are numbered. Ambot ang uban sa inyo, murag wala na may hairs. No? Kana kuno siya nga phrase, sa Old Testament ginagamit na, nga mga buhok sa inyong ulo, giihap na sa Ginoo. Na kuno sa katao nga nag-adto siya sa barbero, ang iyang buhok kay walo ra gid ka buhok. Nag-adto sa barbero. Kabalo mo kung sa iyang gisud sa barbero, siya kolore akong buhok. Katawasad mo. Kay kun walo ra biya ka buhok na bilin. Pero kita mismo, dili ta particular kung unsa kadaghan ang atong buhok, right? Ingon pa nila, kung na ako na'y mahulog sa imong buhok nga 20, normal ra na sa matag adlaw. Ang problema lang, kung kanang 20 nahulog sa usa ka lugar, dumduman ako tong before sa Benyal, na ako'y problema sa akong scalp. Actually, it recurred after 30 years. Conscious ko, pero naanad naman ako, bahala mo diag tawgon ko niyong pahak. Pero rin na gusto na. Pero normally, 20 hairs, kabalumanta nga daghan kayo na, dili ta particular ni ana. Pila ka bug kahulog din ha. Pero ingon ni Jesus, according to the Bible, the very hairs of your head are all numbered. And accordingly, ang buoti pasabot ni ana mo kini. Nothing will happen to your life apart from what God allows to happen. Can you imagine? Nga wala day mabutang nga mahitabo sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, nga wala sa pagtugot sa Dios. Buti pa sabot, kung nahitabo na sa imong kinabuhi, gitugot na sa Ginoo. Ug naa say tumong niya na, wa ta masayod at that very time, but we know that at the end, naadi ay. Actually, gapasalamat ko sa Ginoo nga gikan ko sa doon, nakalagpot ko sa Luzon. Kay karon nga chairman ko sa ABCP, bisan asa ko magpaingon dito. Sayon sa ako mag-visit dito sa ila. Gi-prepare dito sa Ginoo sa ako. Nag-i-allow niya nga may tabo sa akong kinabuhi. It brought me tears, it brought me shame, a little shame. And then, later di ay, giandam sa Ginoo. Kay pag-abot sa panahon, gamito niya katong experience for the benefit not just of me, but for many. Being the leader. Ako gani, wala makugahuna-huna nga makabalik pa ko dito sa Bukidnon. Nag-graduate ko sa BSc 1987. Actually, na ako yung mga ginagmay nga memory dito sa Bethel Baptist Church when I was in first year and second year. Kay mo pa itong mga buutan pabitaw nga years. Apil-apil pa ko sa junior choir ato. Kami ni Bebot nga Gutierrez, kay barkada man mi. First year, dito ko nagpuyo silang Antirose. Dito primero sa Lunsayan Street and then sa Propia. Apil-apil pa ko primero. Pero later on lagi nagtulibagbag na pod. After 1987, naghawa ko diri sa Bukidnon. In fact, paghawa na ako, naapa ko'y wala mapirmahi sa akong kanibitang unsa kay na clearance. Ang ako to amay gipatubang nako ka Ma'am Beulah nga Torres. Nga dad, ikaw na to magpapirma. Kay tuwa naman ko sa ilaw, kay exile man ko dito. Ingon dahin ko no si Ma'am Torres ako nga, pastor, na pa man ni problema si Levi. Ingon po sa akong tatay nga, pirmahin na lang gud na, kay tuwa naman sa dito, di na nakabalik. Gipamarcha gud. But after 87, I never thought nga makabalik pa ko din Pero iya to sa Ginoo nga pamuhat. Okay? Now, I'm not saying nga kung imong sala, iya na accountability sa Ginoo. Imo na accountability. But what I'm saying is, God's working in our lives.
Nga bisan unsa pa kana gitugot sa Ginoo, He will do something out of that even from our backsliding, even in our sins. Believe me. Bisag makasala ta, kabalo ang Ginoo mag-orchestrate bitaw nga something good can still happen out of that. Now, balikan ako ang pangunahuna bitaw. Why is that? The answer, because God is sovereign. Kontrolado niya ang tanan. Grabe ang iyang pagigugma sa ato. Nga bisan unsa pay mahitabo sa atong mga kinabuhi, dili nato ma-discount, dili nato ma-question ang pagahom sa Dios sa atong mga kinabuhi. So Harold Kushner, he was a humanist, wa siya gatuo sa Ginoo gyud. He was wrong because we believe God is both loving and sovereign. Now, the books of Isaiah and Lamentations were written in the backdrop of sufferings, afflictions caused by Judah's rebellion and backsliding. Kung atong tanawon bitaw ang background sa Isaiah 63, ingon niya, I will make mention of the loving kindness of the Lord. But wait, kung imong tanawon ang ilang actual na experiences, opposite. Sa time ni Jeremiah, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, for His compassions fail not. Kabalo ka mo ang backdrop niya na ang rebellion, ang judgment sa Ginoo sa ila, tungod bali sa ilang pagpalayo sa Ginoo. But you know what? Even in the midst of their backsliding, even in the midst of the hardships they face because of their sin, Isaiah, Jeremiah have seen the loving kindness of the Lord. Psalm 119, nayo sa ka-verse nga nagsulti, ingon niya, Psalm 119 verse 71, kung ninyo tanawon ka nato kay patsada kayo ang gisulti din sa psalmist. Ingon niya, Psalm 119 verse 71, ingon niya, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Usahay lagi ginatugot sa Ginoo para makatuon ta. Kaya dili man ta makakatuon, dili ta ma-fail usahay. Muna ginatugot sa Ginoo, ingon niya, it's good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. 75, I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me. Grabe nga Psalms. Ingon niya, Ginoo, sa imong pagkamatinumanon, gisakit ko nimo. Basically, when we love, we hurt. Diba? Kung gahigugma bitaw ta, napunta experience nga kaka-hurt kita. Muna ingon la, it hurts. Mo nang uban, mo ingon siya, di na lang ko mahigugma kay para dili ko ma-hurt. Di ka mahigugma kay para di ka ma-hurt. You will miss. Dili lang the hurt of loving, pero the joy of loving. Pero mo gina ang kinabuhi. Mo tunay usa, I think si Tennyson, it's better to have loved and lost than to have never loved at all. Pero ingon na sa psalmist, it's good for me that I have been afflicted. In your faithfulness, you afflicted me. Mo nang ilang pagpamatuod. And then, ang next din hingat ang aw nato ba, unsa ka importante ang loving kindness sa Ginoo? How important is the loving kindness of the Lord? Now, Psalm 36 verse 7 says, tanaw nato, naiduha ka Psalms nga atong gusto tanawon in relation to this question. How important is God's loving kindness? Ingon sa psalmist, Psalm 36 verse 7. How excellent is the loving kindness, O God. Again, loving kindness, mercies. Parehas ra gyud dinha. How excellent is thy loving kindness, O God. Therefore the children of men put their trust under the shadow of your wings. How excellent is thy loving kindness. Gidescribe niya ang loving kindness sa Ginoo as excellent. Pero sa uban nga text, gigamit niya ang word nga precious, bililhon. Ingon pa sa psalmist, pagkabililhon sa imong may gugmaong kalulot o Dios, ug tungod niya na ang mga tao nagapasilong. Grabe no?
Can you imagine, naa ka sa ilalom, sa kaayo sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa pang pamangitaon nimo? So ingon niya dinhi, how excellent, how precious are your loving kindness. But look at Psalm 63. Ingon diri sa psalmist, ingon ni David, because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. How precious ang loving kindness sa Ginoo. Ingon pa ni David, it is better than life. Usahay katanaw bitaw ta sa mga butang nga mao na gyud ni pinakaimportante sa tanan. We crave for them, we strive for them. But look at this psalm. Ingon niya, your loving kindness is better than life. Brothers and sisters, mga igsuon, mga sulod, mga kakabsat, kabalo ko nga na mga Ilocano din he. Majority siguro mga taga-bukid nun. Inani. Bisan unsa pa ka mamaayong butang ang ma-offer sa kalibutan kanato, they can never be compared with the loving kindness of God. Why? Kaya yun din your loving kindness is better than life. Buti pa sabot maigsoon sa Ginoo, bisan mawala pa ang tanan sa ato. Actually, eventually mawala pa ang tanan sa ato. Good health. Usay, makabati ko, uy, si uncle mo ni, nasa hospital kay na problema ang heart. Oh. Si brother, inanay iyang kahimtang. We can't help but get sick as we grow older. Kagabi, before ko natulog, ako una-una, basig gasakit ko kay last Friday evening, gahulat ko sa meeting sa JRBC. I-invite man ko. Ang meeting, mag-start alas 12 sa gabi dito sa Amerika. Kaya dito di ay alas 10 sa buntag. Pirte yun na akong bilara. Ang problema pag yun ako, kaya di ko kasulod sa Zoom. So nag-end up na lang ko nga, tell them I'm sorry. Pero wala na, bilar na kay ko. Matadag alas 5, kay tuwa ako sa Cagayan kagahapon, nag-speak ko sa Mukbak nga Association, Cagayan de Oro Churches. Kagabi, pag uli na ako, kumuraman ko, gasakit na. Kung bubo ba akong ulunan, basi pataso na ako. O Ginoo, tabangi ko kay magwali para bakog mas betel. I can't afford to get sick, but whether we like it or not, we get sick. And eventually we die. We leave everything behind. Kabalo mo, nga nung pasalamat na sa Ginoo, nga pag-adto nato sa langit, wala tay dala, nga lain, bugat, uy. Oh, adto mo sa parsonage dito sa dito sa inyong parsonage. Kung dalhon ni Pastor Nunoy ang ilang lamisa sa langit, maabot lisod yun. Di ba mag-transfer tayo sa kabalay, daghan kay tagbakintol? Imagine nyo, ato taglangit, daghan tagbakintol sa atong mga tinigom. Ang reality, wala tayo dala. Muna ingon ni sa psalmist, your loving kindness is better than life. Kung unsa ang mga treasure nga nasa ato karon nga ato gyud ginakabi nga bililon sa ato, mawala ra gyud tanan because everything is temporary, but God's loving kindness is eternal. Muna nga ang psalmist ni si David, iya gud gi-appreciate. Sa 36 ingon niya, your loving kindness is so precious. And then ingon niya, your loving kindness is better than life. Ug mo na ingon niya, so my lips shall ever praise thee. Okay? Pero mo ni, maigsoon sa Ginoo, during these times, ang ilang experiences, dili good favorable para sa ila. But they still said, Lord, you are a loving, you are a kind God. You are gracious, you are good, you are faithful. And this is it, dear brothers and sisters, the reality of God's loving kindness. So, putlon sa nako ni diri karon, nanay nag-ana sa ako. So, ako sa putlon, kaya itong padayonon niya. Father, we thank you this time that we can pause for a while sa among pagtuon sa imong balaan nga pulong. But thank you, Lord, so far sa mga permiro nga mga kamatuoran nga among natun-ana karon nga buntag. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God sa message nga atong nadunggan o mag-aampo kita alang sa atong offering.
Let us ask God's favor and guidance. Let's pray. Father, we thank you for the message that we have heard, the challenge that have been spoken to us, the truth nga amo nadunggan karon nga buntag ug amo pagampo Dios nga katong nga mga kamatuoran nga nasaysay nasangyaw sa among taliwala maging isa ka bahin nga kami magtubo ug maglambo sa among espirituhanon nga kinabuhi, at the same time maghatag og kadasig kanamo sa amo gayud nga padayon nga paggamit sa among kinabuhi in such a way nga makahimaya diha kanimo. And it is our prayer karon nga buntag that as you have blessed us with your manifold blessings, as we give gratitude to you, that may we overflow with generosity. Because we do believe, O Lord, that one part of thanksgiving is giving. It is our prayer that you will bless us with generous hands, generous hearts this morning, and may you bless the amount that will be collected for the furtherance of your ministry in His Bethel Baptist Church. May your blessing be upon us all. We commit all of these things with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ the Son. Give thanks with a grateful heart.
because is given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give Let the people give thanks. Salamat sa matahom nga awit. Just to summarize sa ato nga first point